Kahit binomba ng tubig ng China ang ilan itong barko kahapon, itinuloy ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang misyon nitong maghatid ng supply sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Kamustahin natin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Mel, kasalukuyan nga tayo naglalayag pabalik dyan sa Maynila, luna nitong Coast Guard ship. At bagamat hindi nga naisagawa yung resupply mission sa may Baho de Masinloc mismo, ay maituturing pa rin daw na tagumpay yung ginawang mission dito ng BIFAR at ng PCG dahil nakapag-supply pa rin sila ng crudo at ng mga supply sa mga isda nangingisda dito sa may West Philippine Sea at sa may Baho de Masinloc. Ito ay sa kabila nga ng ginawang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa PCG at BIFAR. Mano kami, tinamaan kami. Tinamaan na kami. Sa tagal at hindi ng pag-water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng BIFAR at PCG, Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. nagtamo ng maraming sira ang Dato Bagakay at BRP Dato Bangkao. Sira ang mga railing, canopy at iba pa. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Makikita sa mapang ito kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bumagal ang takbo ng dalawang barko, tinatansya at ina-assess sa mga sirang tinamo nila. Nakasunod pa rin ang mga barko ng China, mga barko ng Coast Guard at kanilang Navy. Paikot-ikot rin ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Pero sa may 80 kilometro layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Isa-isang dumating ang mga mangingisdang Pinoy para sa ayuda at hanggang sa lumubog ang araw, unti-unti na silang dumami. Kinabukasan dagsa na ang mga mangingisda. Ang ilan galing pa raw ng Infanta, Pangasinan. Si Mang Pedro, nabalitaan daw ang ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BIFAR at PCG. Medyo galit po. Wala nang po tayo magagawa eh. Sila man daw ay nakakaranas doon ng pangaharas. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa panatag na tinatawag ding Scarborough Shoal. Medyo limitado pa rin. Kasi kung nila pinapayagan yung malilit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Malaking bagay daw ang libreng krudo, lalo pat ito ang pinakamalaking bahagi ng kanilang gastos tuwing pumapalaot. Kaya hindi raw tiyak ang kanilang kita tuwing nangingisda. Abutin mo nung pan, nagit sa linggo. May extend kayo dahil dito sa Opo. Sinasabing hamak na mas mayaman sa isda ang loob ng Panatag Shoal, pero simula taong 2012, bantay sarado na ng China ang nag-iisang entrada nito. Ang mga tulad ni Mang Pedro, umiikot na lang daw sa mga payaw na nakakala sa mga baybayin ng Pangasinan at Zambales kapag mahina ang huli sa labas ng Scarborough. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroon. Mel, ipapakita ko lamang itong isa sa mga na-damage dito sa aking sinasakyang barko na BRP Bagakay. Ito yung railing ng barko, napakatibay, ano? Pero merong isang panel na LED dito at yun yung dahilan daw kung kaya't nawasak itong railing na ito ng bugahan ito ng water cannon ng China Coast Guard.
Dalawang direksyon, Mel, nung water cannon yung naranasan namin dito sa may port side at sa may starboard side. Dalawang sabay na water cannon yan. Kung kaya't ito isa sa mga nasira at sa aking harapan naman, yung canopy ng mismong barko ay nasira rin. So itong mga ganitong damage pwede raw ayusin, pero magpapatuloy pa rin daw ang Philippine Coast Guard at BIFAR sa kanilang mga misyon para tulungan ang ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kumpara sa mga naunang pambobomba ng tubig, mas matindi at nakamamatay na ang ginawa ng China kahapon, ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Pero giit nito, hindi susuko ang Pilipinas. At nakatutok si June Veneracion. Tinamaan na kami. Sa sukat pa lang ng mga barko ng China Coast Guard, nabumuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Baka may butas yung pilit natin, yung hal natin, pacheck. Makikita na kung sino ang dihado at sino ang liyamado sa patintero at habulan na nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Sa isang banda ng harangan, nagkabanggaan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Oh, babangga! Babangga! Woo! Sapol! Bangga na! Bumangga! Pero tila dagigman ang liit kumpara sa higanteng China. Hindi raw matitinag ang Pilipinas na ipaglaban ang sa kanya ayon sa Coast Guard. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bagamat hindi bago ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Sir! Sir! May pinadyo, may pit. Guys, stopping yan, guys. Sapol! Mas matindi na ang buga kahapon dahil may tuturing ng nakamamatay ang water pressure. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Tinuturo ng ano? Sinira ng buga ang ilang communication equipment, railings sa di pa pang gamit ng mga barko ng Pilipinas. Pero kahit pa raw ganito na kabayulente ang harassment ng China, ambisyon at responsibilidad ng PCG ay mananatiling matatag, katulad ng bandila ng Pilipinas na halos iwas-iwas pero di nasira ng water cannon ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang lalaking nambugaw umano sa kanyang dating kalivin, pati ang isang umano'y kliyente. Para mapapayag, tinakot umano ang biktima na ipakakalat ang kanilang maseselang video. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa isang kwarto ng isang hotel sa Naga City, kinorner ng pulisya ang dalawang lalaki ito. Isa sa kanila ang inireklamo ng dating ka-live-in dahil sa tangkang pagbugaw sa kanya. Ang panakot kung hindi papayag, mga masiselang litrato at video nila ng suspect noong sila pa. Mayroon ding pananakot na kung hindi niya susundin yung pinapagawa sa kanya, ikakalat yung mga picture at saka yung mga sex video nila. Pag naibenta nga niya itong biktima, so magkakapera na siya. Sumbong ng biktima sa Kamaligan Police, October 2023, nang simula siyang ibugaw ng ka-live-in noong sila pa. Nang hindi siya pumayag, Pinopost niya po ito at sinesend sa mga kakilala. kaya napilitan daw siyang sumunod sa suspect sa mga sunod na pagkakataon. Dahil hindi pa rin umano binubura ang video at dahil hindi kinakaya ang pinagagawa sa kanya, nakipaghiwalay siya nitong Pebrero at nagpasaklolo sa mga pulis. Nalaman din daw niya na 4 na buwan na pala siyang buntis, kaya ikinasa ang operasyon kung saan huli rin ang isang kliyente. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ang mga suspect na nakakulong na ngayon sa Kamaligan Police Station. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang mga suspect. Paalala ng mga otoridad, Huwag po silang papayag na magkaroon ng mga video o di kaya mag-send ng mga nude picture. Kasi hindi, sa paghihiwalay nila, yun na po, nagkakaroon na ng pananakot. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras.
Happy midweek, chikahan mga kapuso! Naging bahagi ang ilang Sparkle Stars sa Limgas na Pangasinan 2024 kung saan rumampa pa ang ating Sparkle Queen na si Michelle D. Full of energy namang nag-perform ang ating Kapuso Stars sa Pagbanaag Festival sa Negros Occidental. Yan ang report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Hinarana ni makiling leading man Derek Monasterio ang 19 na kandidata ng Limgas ng Pangasinan 2024 habang rumarampa ang mga kandidata in their evening gown. All night naman nilang kasama si 24 Oras Game Changers segment host and GMA Synergy Sportscaster Martin Javier na nag-host ng pageant. Papasalamat kami na ganda yung suporta nila ng mga kapuso natin, mga Pangasinense. Sobrang saya, sobrang warm ng pagtanggap nila sa akin dito. It's an honor to really perform for the people. Isa sa mga pinakainabangan sa gabi ang pagrampa ni Sparkle Artist at Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D na isa sa mga judge ng pageant. Isang malaking karangalan talaga to be chosen as one of the judges. I love the food here in Pangasinan. I love the culture. I love the people. So maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa akin dito. Sa mga taga-Hinubaan Negros Occidental naman, nakisaya sina Katrina Halili, Radson Flores, Mikey Quintos at Royce Cabrera para sa Kapuso Fiesta sa Pagbanaag Festival. Na-hype ang energy ng girls sa performance ni Radson Flores at Royce Cabrera. Pinasaya rin ang audience ni Mikey Quintos at si Romana ng Black Rider na si Katrina Halili. Sobrang saya, sobrang init ng pagtanggap niyo po sa amin. Maraming salamat mga taga-Hinubaan. Maraming salamat po sa mga kapuso nating nandito. Thank you po. At sana po patuloy niyo pong supportahan ng GMA. First time ko dito pero sobrang init ng tanggap nila. Sana napasaya po namin kayo. Sobrang thank you talaga sa sobrang init ng pagtanggap niyo sa amin, nakakataba ng puso. And sobrang saya. Hindi ko in-expect na ganun yung grabing salubong nila sa amin. Para sa GMA Integrating News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas, nakatutok 24 oras.